in every situation, we have always magpasalamat tayo kay Lord. Kasi wala naman tayong magagawa kundi talagang ibibigay natin kay Lord. Hindi madali sa kalagayan ng ating kapatid yung ganyang sitwasyon. Ano po? Sapagkat bilang magulang, gusto mo yung nararamdaman nila, ikaw nang bumitbit. Same is true sa kalagayan din natin. Kaya nga, naalala nyo ba yung footprints in the sun? Na imbis na kasabay mo lang si Lord, binuhat na. Ano? Yun ang ibig sabihin ng binuhat na. Yan yung sitwasyon natin, mga kapatid. Kaya nga ang ating Panginoon ay namatay sa krus ng Kalbaryo para sa atin. Pero totoo yun. Hindi nangangahulugan na tayo exempted sa nangyayari sa mundong ito. Ano? So, ating pong pinag-aaralan ngayon, yung pinaka-topic po natin ngayon, or tema, Making in Wisdom, Chasing Opportunities. Okay? Marami nang nabanggit si Bishop kung paano natin gagamitin yung ating panahon, paano tayong maging maingat sa ating lakad. Sabi niya, sinimulan niya muna noong third Sunday ba yun, yung sa Proverbs. Sabi niya, Fear of the Lord is the beginning of what? Wisdom. Ulitin natin. Fear of the Lord is the beginning of wisdom. Doon siya nag-dwell nung pinapanood ko yung kanyang sermon. Mga kapatid, pag sinabing making in wisdom, chasing opportunities, sa Tagalog, lumakad sa karunungan. Okay? Lumakad sa karunungan. Sa ibang salin ang sabi pa nga, sunggaban ang mga oportunidad. Sunggaban. Sa ibang Tagalog, samantalahin. Samantalahin. Marami pa. Tinignan ko po, lumakad ng matalino. Kanina, lumakad sa karunungan. Ngayon, tingnan natin, lumakad ng matalino. Huwag palagpasin ang pagkakataon. Mga kapatid, isang beses lang tayo dadaan sa mundo. Wala na pong I shall return. Walang ganun. May kasabay ako. Masaya. Okay? Kung titingnan natin, papalalimin pa natin, karunungan sa bawat hakbang. Hindi nawawala yung karunungan. Naalala niyo po ba yung sinabi ko? Wisdom is from above. Knowledge is acquired. But wisdom is from above. Ang Diyos ang nagbibigay ng wisdom. Karunungan sa bawat hakbang. Oportunidad sa bawat sandali. So, yun po yung ating pinaka-topic for this month. Pero, sa pagtatapos po, papamagatan ko lang yung ating pag-uusap ngayon. Sa English po, living wisely in evil days. Ulitin ko. Yung ating pong tatalakayin ngayon, doon sa ating pinakatema, living wisely in evil days. Sa Tagalog, matalinong pamumuhay sa gitna ng masamang panahon. Okay? Ulitin ko. Living wisely in evil days. Matalinong pamumuhay sa gitna ng masamang panahon. Ano ba nangyayari sa mundo natin ngayon? Ano ang nangyayari sa Pilipinas?
Hindi niyo ba napapansin? Maraming matalino sa isip, pero parang walang wisdom. Mga matataas na tao, senador, congressman, mayor, governor, engineer, contractor, tanong, matalino ba yung kanilang ginagawa? Hindi mo masasabihin ng mga iyan, hindi nakapag-aral. Hindi mo sasabihin, ang mga taong ito, walang pagkaalam. Pero anong resulta ng kanilang ginagawa? Kabaliktaran sa nais ng Diyos. Kaya hindi ho batayan yung nakatapos ka ng pag-aaral na matalino ka. Maraming mga matatanda nung araw, hindi nag-aaral, matatalino at may kaalaman. Ano ngayon ang ibig sabihin nito? Kaya nga, ang title natin, Living Wisely in Evil Days. Matalinong pamumuhay sa gitna ng masamang panahon. Kung dadagdagan ko ito bakit pa nasulat yung Romans 12? Chapter 12, verse 1 and 2. Ang sabi, do not conform any longer to the pattern of this world, but be transformed by renewing of your mind. Hello. Kung tayo magpapatuloy sa Panginoon at mamumuhay tayo ng matalino, ng may takot sa Diyos, kasi ang sabi nga ni Bishop, fear of the Lord is the beginning of wisdom. Basahin natin yung teksto. Mga kapatid, Efeso Kapitulo 5, versikulo 15 hanggang 17. 3 talata lang to. 3 talata. Kaya't ingatan ninyo kung papaano kayo mamumuhay. Hello, nandiyan ba kayo? Naririnig niyo ba sinasabi ko? Uulitin ko yung talata. Kaya ingatan ninyo kung papaano kayo namumuhay. Mamuhay kayong tulad ng mga o ng matatalino at di tulad ng mangmang. 16. Sapagkat kaya nangyayari yan Hindi naman nagkamali yung sinabi ng Biblia sapagkat masama na o masama ang takbo ng daigdig. Samantalahin ninyo ang bawat pagkakataon na kayo'y makagawa ng mabuti. Huwag kayong manghangal. Unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Diyos. Pagpalain ng Panginoon ang kanyang mga salita na ating pagbubulay-bulayan. Maliwanag na sa baralan po ng Biblia, meron sinasabing exegesis. Kung ito ay aayusin natin, pag sinabing exegesis, sa Tagalog, systematic study of the Word. Ulitin ko, pag sinabing exegesis, systematic study of the Word. Pag sinabi namang exegesis, ito yung kumukuha ng teksto at lagay lang ng lagay kung anong dapat ilagay. Hindi mailabas yung dapat na lumabas doon sa talata. Pero ngayon, tingnan natin ng konti, yung tatlong talata na ito na naka-exegetically arranged or pinag-aralan na sinasabing exegesis, systematic study of the Word. Kaya ingatan ninyo kung papaano kayo mamuhay. Mamuhay kayong tulad ng matatalino at di tulad ng mangmang. Tinignan ko po ng konti. Ang sabi, verse 15, sa English nga lang po, look carefully. Yun yung sinasabi exegesis. Look carefully, then how you walk.
not as unwise, but as wise. Yun po yung pagkakasalin kung yung systematicong arrangement ng ating talata. Ulitin ko, look carefully, then how you walk, not as unwise, but as wise. Mga kapatid, ang katalinuhan ngayon ay hindi yung makatapos ka ng inhinyero. Hindi masama. Ang katalinuhan ngayon, hindi makatapos ka ng abogado. Hindi masama. Talaga naman dapat. Hindi katulad din ng mga doktor na nagdapakadalubhasa para maging matalino sana sa kanilang gagawin. Hindi masama. Pero ano kaya sa likod nito? Bakit sinabi ito? Ang ibig lang sabihin dito ng Panginoon, tingnan natin yung kanyang buhay. Kaya nga kung babasahin natin yung 5, babalikan natin, verse 5, chapter 5 ng Ephesians, chapter 1. Yamang kayo'y mga anak na minamahal ng Diyos, tularan ninyo siya. Mamuhay kayong puspos ng pag-ibig tulad ni Kristo. Dahil sa pag-ibig sa atin, inihandog niya ang kanyang buhay bilang mahalimuyak na hain sa Diyos. Take note. Uulitin ko yung verse number 1. Yamang kayo, yamang tayo yung mga anak ng Diyos na minamahal, tularan natin siya. Iyon yung tunay na matalino. Hindi yung nakapagtapos ka lang ng 3 kurso. Kahit matapos mo pa ang lahat ng kurso. Kung hindi mo naman sinusunod at tinutularan ng ating Panginoon, useless. Kaya nga may kanta nung panahon namin ni Bishop, makamtan mo man ang mundo, mapapawalay naman ang iyong kaluluwa. Anong pakinabang? Katulad ngayon, limpak na salapi, nakalatag sa lamesa. Eh kahit na pag inilibing kay, balutin ka ng pera, makakarating ka pa sa langit? Mabuti na yung kumakain ka ng 3 beses isang araw lang. At may takot ka sa Diyos, ikaw yung tunay na matalino. Amen? Verse 16. Isa-isahin natin. Sinabi, exegetically arranged. Sapagkat masama na ang takbo ng daigdig. Nangyayari ba? Nagkamali ba ang Biblia? Pansinin nyo ngayon. Ano nangyayari? Huwag na kayong lumayo sa Pilipinas. May mga nakakabit pang kagalang-galang, iginagalang. Kagalang-galang ba yung mga iyan? Ninanakaw ang pera ng taong bayan? Hindi kagalang-galang yon, kagulong-gulong. Okay. Sapagkat masama ng takbo ng daigdig, samantalahin ninyo ang bawat pagkakataon na kayo'y makagawa ng mabuti. Kapag exegetically arranged, sa English nga lang, ito po ang sabi, making the best use of the time. Ulitin ko, making the best use of the time because the days are evil. Dapat the best yung paggamit natin nung ating hindi na kasi babalik ang buhay eh. Hindi na babalik yung orasan. Hindi na eh. Puro pa ganun yun eh. Mauulit lang yun pero ibang panahon na. Hindi mo na kayang ibalik. Kaya nga meron akong nabasa, may mga ilang bagay sa buhay natin na kahit anong gawin mo, hindi na babalik. Number 1, kaya mag-ingat kayo. Pag nagsalita kayo ng pangit, hindi na babalik yun. Nasabi mo na eh. Kung ang naging epekto noon, negative na yun.
Pero kung nagsalita ka ng matalino, positive, tandaan mo, positive din ang resulta niyan. Take note. Kaya yung mga nagmumura, inaalipusta yung mga anak, yung kapwa, mabuti yan. Yun ang gawin nyo. Dapat kaaya-aya tayo kung magsalita. Maging matalino tayo. Kasi pag sinabi mo na, hindi na babalik. Pangalawa, na hindi na babalik, na dapat nagamit natin ng tama, oras. Pare, sinabi ni Bishop, pare-pareho tayong merong 24 hours a day. Pare-pareho tayo. May 24 hours ako, may 24 hours ka. Ang tanong, papaano mo ginamit yung panahon mo? Ako'y umupuro sa kanto, nakita ko yung kumari ko, ayun, nagkwentuhan kami maghapon. Ang dami namin napagkwentuhan. Yung kumpare ko pala, ang dami palang, yun na. Ang tanong, ang sagot, nagamit mo ba ng tama ang oras mo? Kaya nga, bilib ako doon sa mga nanay eh. Alam mo ha, ini-appreciate ko ang mga nanay, ang mga babae. Yan yung busy-busy mga tao. Bakit kamo? Madaling araw pa lang gigising na yan. Bakit gigising? Magluluto ng almusal ng kanyang mga anak. Di ba? Ng kanyang asawa. Pagkaluto, gigising na si mister, gigising ng mga anak. Aayusin niya yung mga anak niya, papaliguan. Maghahanda ng pagkain, pati si mister, magtatrabaho. Pagkahain, kakain na yung pamilya niya. Tinitignan niya pa muna, hindi pa siya nasabay. Pagkatapos ng kumain, yung asawa papasok ng trabaho. Yung mga anak papasok ng eskwelahan. Si nanay, maghuhugas ng plato. Tama, mali? Nakaka-relate ba kayo? Pagkatapos maghugas ng plato, kinuha ang mga labahin. Ibababad muna. Habang nagbababad, nagsasaing na naman. Tama? Nagsasaing na naman. Habang nagsasaing at painin na yung kanin, hahalugin na doon sa washing machine. Okay. Tatapusin, magbabalnaw, isasampay. Pagkasampay, magluluto ng ulam. Pagkaluto ng ulam, darating na naman yung mga anak galing sa eskwelahan. Kung umuwi ang asawa, darating na rin ang bahay. Pagdating ng bahay, okay. Tanghali na, babalik na yung mga anak. Pagdating ng bahay, si nanay, maghahain na naman. Pagkahain, kakain na naman yung kanyang mga anak. At yung asawa kong umuwi, babalik uli sa trabaho. Naiwanan na naman si nanay. Anong gagawin? Maghuhugas na naman. Biruin niyo yan? Pagkahugas, kukunin ang sinampay. Pagkatapos ng sinampay, ano? Tutupiin at mamamalansya. Habang namamalansya, nagsasaing na naman. Hapunan na naman. Mga kapatid, pagdating ng hapon, nakapamalansya na, nakasaing na, nakaluto na, darating na naman ng asawa, darating na naman ng mga anak. Anong gagawin? Kakain. Kaya kayo, puro kayong kain eh. Kakain! Tingnan ninyo, pagkatapos kumain, natulog na si Mr. Terpagod sa trabaho. Yung mga anak, natulog na rin dahil magpasok na naman kinabukasan si nanay. Mag-uurong na naman. Nakuha nyo? Hating gabi na nagtatrabaho pa. Kaya hindi ho mali yung nakasulat doon sa Proverbs chapter 31 verse 10 to 31. Ang babaeng huwaran. Alam niyo ba mga babae? Ang lakas yan parang kalabaw. Madaling araw, hating gabi ang tulog. Mga kapatid, bakit ko na-emphasize na ganyan? Papaano ginamit ng mga nanay ang kanilang panahon? Makabuluhan ba? Tanong ko ngayon sa inyo, yung panahon natin na ginugugol sa araw-araw,
Makabuluhan ba? Huwag nyo na akong sagutin. Sagutin nyo na lang sarili nyo. Yun po. Kaya ang sabi rito, making the best use of the time. Exegetically arranged. Ma'am, Rochelle, naintindihan mo na? Okay? Because the days are evil. Pangatlo, nakakalanding na ba tayo? Nakakalanding na, naintindihan nyo na? Okay, wala pa tayo sa background. Madali lang naman yung aking teksto ngayon. Pero tingnan natin yung background nito. Pero tapusin muna natin. Huwag, ano ba yun? Huwag kayong mangahangal. Unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Diyos. Ano ang kalooban ng Diyos? Ang tanong, marami bang taong naghahanap ngayon sa kalooban ng Diyos? Ang hinahanap ngayon ng tao, pira. Di ba pira? Baka vampira. Puro pira ng pira. Hindi masama magkaroon ng pera. Basta wag mong ipwira si Lord. Tama, mali? Di ba na mag-overtime ka dahil pira yan, pira. Pero kung ipinupwera mo na si Lord, walang kwenta ang pira. Rochelle, nangingiti ka. Naintindihan mo ba? Anak? Okay. So yun. Kaya ang sabi rito, sa 17, exegetically arranged, therefore, do not be foolish, but understand what the will of the Lord is. Oh. Nandiyan ba? Wow, galing. Galing. Tignan mo nga po, mga kapatid. Napakahalaga niyan. Unawain natin kung ano yung plano ng Diyos. Minsan, sa atin na nga yung 6 na araw. Yung linggo, hirap na hirap ka. Linggo na naman. Sasamba na naman. Parang ganun. Walang excitement. Bato-bato sa langit, tamaan, aray. Mga kapatid, hindi dahil nagsasalita akong ganito, hindi ako tinatamaan. Lahat tayo, pinapangaralan ng Biblia. Okay? Dapat nating maintindihan. Bakit ba sinabi ni Pablo ito? Dapat yun munang tanong natin. Dahil marami na kayong naipaliwanag si Bishop patungkol doon sa matalinong paglakad at samantalahin ng panahon. Ngayon, tingnan muna natin, bakit sinabi ni Pablo ito? Bakit ganyan yung kanyang sulat sa mga taga-Epeso? Ano ba yung Epeso? Di ba? Tingnan natin yung background. Ang aklat ng Epeso ay naisulat ni Apostol Pablo noong AD 60 to 62. Pag sinabing AD, after death of Christ. 60 years to 62 years nung maisulat ito, at siya ay nasa bilangguan nung panahon na yon. Nung sinusulat niya ito, nakabilanggo siya eh. Ano ngayon? Address to the believers in Ephesians, in a city in Asia Minor. Saan ba yung Asia Minor? Yung sinasabing Episo, saan ba yun? Sa panahon natin ngayon. Sa panahon natin ngayon, iyan yung modern day, ang bansang yan, Turkey. Yung panahon na yun, ni Pablo, sa Epeso, sa Asia Minor, ngayon ay Turkey. Maunlad ano? Di ba maunlad yung Turkey? Now, iyan yun, para maintindihan natin. At kilala, ang lugar na yon, dahil sa kayamanan, sa kalakalan, at mismo, meron purong templo, na yung templo ni Artemis, na nakalagay sa 7 wonders of the ancient world. Ganda! Yan yung ano. Kaya yung lugar na yon, masasabi natin progresibo. Nung sinulat ni Pablo to. Ano ba purpose ni Pablo?
Bakit niya naisulat to? Naisulat niya ito to strengthen believers in their identity in Christ and to urge them to live worthy of their calling. Mamuhay ng naaayon sa pagkatawag sa atin. Ang tanong, namumuhay ba tayo sa pagkatawag sa atin? Huwag niyo na akong sagutin. Kayo naman ang nakakaalam niyan. Kasama rin ako. Mga kapatid, kaya kung babasahin natin, dito na, huwag tayo lalayo. Ephesians chapter 4. Okay? 1 to 6. Okay, sa Tagalog ko babasahin. Kaya't ako na isang bilanggo dahil sa Panginoon ay namamanhik sa inyo na mamuhay kayo gaya ng nararapat sa mga tinawag ng Diyos. 2, kayo'y maging mapagpakumbaba. Hello, nasa atin ba yan? Mabait, nasa atin ba yan? Ha? Huwag nyo na akong sagutin. At matiyaga, nasa atin ba yan? Nagmamahalan, nasa atin ba yan? Kayo at magpaumanhinan. Pag sumakita ninyo, mapanatili ang pagkakaisang mula sa Espiritu sa pamamagitan ng buklod ng kapayapaan. Iisa lamang ang katawan at iisa rin ang Espiritu. Gayon din naman, iisa lamang ang pag-asa ninyong lahat. Dulot ng pagkatawag sa inyo ng Diyos, may isa lamang Panginoon, isang pananampalataya, isang bautismo, isang Diyos at Ama, nating lahat. Siya'y higit sa lahat na gumagawa sa lahat, na suma sa lahat. Mga kapatid, maliwanag yan. Maliwanag yan. Yun yung purpose dyan. Para mapatatag tayo, makita natin yung dapat natin gawin. Ngayon, ano ba yung immediate context dito kung titignan natin? Ang immediate context po nito sa chapter 4 to 5, Paul shift from doctrine, our richness in Christ, to practical living. Ulitin ko, simula sa doktrina, patungo sa practical na pamumuhay. Magaling nga kayo sa doktrina. Ala namang nakikita sa buhay. Wala rin. Awan nga rod, sabi ng mga Ilocano. Waray upay. O ganun eh. Mga kapatid, di ba, ano ba yung waray upay sa Bisaya? Di ba wala rin? Wala no, waray upay. Wala tinapay. Mga kapatid, andyan pa ba kayo? Naintindihan nyo ngayon yung background. Bakit ganon? Ang gusto ni Paul, yung simula sa doktrina, papunta sa practical na pamumuhay. Kaya ngayon yung pinagdidiinan ni Bishop na makita sa atin yung paglakad bilang Kristiyano. Sa chapter 5, ito na yung contrast. Paul contrasts the life of believers with the sinful lifestyle of the world. Kitang-kita na natin ngayon yung lakad ng mundo. Dapat iba yung lakad natin. Romans 12:1. Ito yung tatalakayan natin pero hindi dyan, hayaan mo na. Anong gusto ni Pablo? Ang gusto ni Pablo, 3. Walk in love. Ulitin ko. Walk in love. Pangalawa, walk in life. Pangatlo, then, walk in wisdom. So maliwanag yung mensahe ni Paul. Nabaliktarin ninyo ang nakikita natin sa mundo. Lumakad kayo ng may pag-ibig. Lumakad kayo sa liwanag. At ang lakad nyo dapat ay may katalinuhan. Okay? Yan yung verse 17. Yung verses 15 to 17 are part of Paul's call
to give carefully and wisely in contrast to the surrounding culture of darkness and immorality. Mga kapatid. Kasi nakapaligid sa lugar na yon, puro immoral. Sino nakarating ng Thailand? Wala pa? Ako pa lang? Saka si Bishop? Alam mo ba, Aaron? Hindi naman ng mga Pilipina yon. Pero mukhang mga Pilipina. Nagkalat sa tabindaan. Aalukin ka. Hihilahin ka pa. Eh dati, sagradong-sagrado yan. Come on, baby. Come with me. Mga kapatid, kaya yun ang sabi ni Paul. Kung titignan naman yung cultural background nito, mga kapatid, Ephesians was a center of idolatry. Sila yung sentro ng idolatry. Sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Kaya sinasabi ni Paul tong 15 to 17. O, naintindihan nyo na ngayon. Kung may background, mas maintindihan natin, mas ma-appreciate natin yung pinag-aaralan natin. Bakit ba nag-come up si Paul dito sa 5:15? Kaya ingatan ninyo kung paano kayo mamuhay. Mamuhay kayong tulad ng mga matatalino at di tulad ng mga masasama o ng mga mangmang. Mga kapatid, ang Ephesians was a center of idolatry, immorality, and pagan festives or festival. Kaya ano rin natin to eh. Na-invite dito sa Pilipino. Ang ipinopromote mo si Kristo, kung ano-ano itong dala-dala mo at pinaparada mo, may mga festival. Sino pinopromote mo? Si Kristo. Pero sino yung nakasakay doon sa karwahe? Pero sunod tayo na sunod. Ito yun. Kaya sinabi ni Paul yun. Pangalawa, na punto rito, sa cultural background nito, believer were surrounded by a society filled with greed, drunkenness, and sexual sin. Ito yung nakapaligid sa mga Kristiyano doon sa Efeso. Kaya sinabi ni Paul, yung 15, 16, 17, mamuhay tayong matalino kasi pasama na ng pasama ang mundo. I-application natin sa atin ngayon. Pabuti ba ang mundo? Tayo ang dapat maging mag-preserve ng mundo. Ang tanong, ang sagot. May pagkakaiba tayo sa mga mananampalataya o wala? Huwag nyo na akong sagutin. Diba? Kaya na. Dagdagan natin. The command to redeem the time, 16, comes against this backdrop. Opportunities to live for God were limited because the days are evil. Limitado na ang panahon. Pasama ng pasama ang panahon. Kaya dapat tayo pabuti ng pabuti. Ang tanong, baka tayo pasama na rin ng pasama. Mag-ingat tayo. Hello, nandiyan ba kayo? Naintindihan nyo? Naliliwanagan ba kayo? Isang malakas na palakpak para sa ating Panginoon. Marami to. Yung theological background nito, titignan natin. Wisdom in Jewish thought, tinuro ito sa Proverbs and Psalms. Proverbs, Psalms equal skillful, godly living in alignment with God's will. Kaya pag nagbasa kayo ng Biblia, yung kawikaan, karunungan yan eh. Actually, yung Psalms, hindi lang Psalms yan, prayer yan eh. Kaya habang nire-recite natin yan, habang binabasa natin yan, gumagaling tayo. Saan ang galing yan? Karamihan ng sumulat niyan, si Solomon, si David, at iba pa. Ay yung mga karanasan itong mga taong ito, hindi lang simple. Kaya dapat nating tignan.
Ang tanong, binabasa ba natin? Pastor, pinsan po. Ano ngayon dapat gawin? Maintindihan natin yan. Pag sinabing time, sa Greek word, kairos. Time, kairos, in Greek. Critical, opportune, moment that must be wasted. Huwag nating sayangin. Critical na ang panahon to. Kaya natutuwa ko yung mga nagpapatuloy ng mga kapatiran natin. Well, si Lord naman, hindi naman tumitingin lang yan sa dami. Marami nga kayo. Hindi naman kayo sumasamba. Masaya lang dahil marami. Tayo rito kahit na tayo 100 lang dito. Praise the Lord. Kasi kaya hindi. More than 100 naman tayo rito. Kaya lang ang nangyayari, pag na-develop, aalis, mag-aasawa, makakalimutan si Lord. Di ba, Lucien? Malapit ka na. Mag-asawa. Sari asawa mo, talin mo rito. Nasaan na sila? Nag-asawa lang, nawala na. Ang sinamba, hindi na si Lord. Yung asawa na sinamba. Nako, wag naman mangyari. Mga kapatid. Again, thank you very much, Don. Puntong pangatlo dito sa theological background nito, God's will is not hidden. Hindi nakatago yung kalooban ng Diyos. It is revealed in Christ. Ito ay nakikita kay Kristo na dapat natin, kaya nga doon sa 5 balikan ko 5, 1, yamang kayo yung mga anak na hinira, na minamahal ng Diyos, tularan. Kasi nga, nakikita kay Kristo. Kaya sabi rito, anong sabi rito? God's will is not hidden. It is revealed in Christ. Ephesians 1:9, anong sabi? God has now revealed to us His mysterious plan regarding Christ, a plan to fulfill His own good pleasure. Ephesians 1:9. Dagdagan natin. Ephesians 5:10. Doon sa binasa natin. Carefully determine what pleases to the Lord. 10. Basahin natin dito. Pag-aralan ninyo kung ano ang nakalulugod sa Panginoon. Kaya nga, anong sabi natin sa pinag-aaralan natin ngayon? Anong pinag-aaralan natin ngayon? Mga kapatid, yung tema, making and wisdom, chasing opportunities. Pero yung ating tinatalakay ngayon, pinamagatan kong living wisely in evil days. Mga kapatid, andiyan na kayo. Paul is saying, in a dark and evil age, believer must live intentionally. Take the word intentionally. Kasi meron naman mga pumupunta rito na hindi intention yun Ang pagsamba at pagpupuri sa Diyos Baka wala dito yun, doon lang yun sa Bulacan. Bulacan pa rin pala ito. Sa Garay. Pagkatapos ko mag-preach dito, may meeting pa po ako May council meeting. Pero dahil ako ay nakatoka, maibigay sa inyo yung dapat maibigay para makapagbulay-bulay tayo, mga kapatid. So ano na ba kayo? Seize the opportunities and follow God's will. Ano ba ang dapat nating makita doon sa background? Practical implication. Ano ba yung practical implication dyan? Paul's readers were tempted to live carelessly like the culture around them. Dito, yung mga believers ay natetempt na, nagayahin yung nasa paligid nila. Ang tanong, hindi ba nangyayari sa atin to ngayon? Na tayo ay natetempt na rin na, gumagawa naman sila, gawa na rin tayo niyan. Yung mga basura, dala nun sa bahay namin. Alam niyo ba kung isang basura? Isang basket o isang malitang pera yon. Sabi nung nag-testify, ang tawag niya, marami po kaming dalang basura. 18 luggage. Ang tawag nila basura, yung pera. O totoo, balang araw, basura na lang talaga yan pagdating di Lord. Pero ngayon, gamit pa yan Papel lang yan
Pero anong nangyari sa papel na yan? Dahil sa papel na yan, napapahamak tayo, nalulubog ang mga tao, namamatay, nalulunod, nalulubog ang mga bahay, naglalandslide dahil sa mga ganit. Okay? Mga kapatid. Instead, Paul reminds them, Christian life is not automatic. It requires careful, wise, spirit-filled choices. Ulitin ko. Instead, Paul remind them, Christian life is not automatic. It requires careful, maingat, wise, spirit-filled choices. Dagdagan pa natin. This is why he uses 3 strong command. Ano yung command ni Paul? At iyon yung bibigyan natin mamaya. Ang sabi niya, watch carefully how you walk. Number 1 yun. Watch carefully how you walk. Matama ninyong ingatan ang ating mga hakbangin sa buhay para makapamuhay tayo ng maayos. Pangalawa, ano yung pangalawa? Redeem the time. Pag sinabi kang redeem, sa ibang Tagalog kasi medyo sunggabang kasi sa Tagalog eh. Samantalahin. Mga kapatid, tanong ko sa inyo, paano natin sinusunggaban? Paano natin sinasamantala ang panahon ngayon? Parang easy lang din sa atin, ganun ba? Pangatlo, maliwanag yan, understand the will of the Lord. Unawain natin kung ano ang kalooban ng Diyos. Ulitin ko yung sinabi ko kanina. Hindi masama ang lahat makagraduate ng matataas na mga titulo. Pero kung wala ka namang pagkaunawa kay Kristo, baliwala. Okay? Kung isa-summarize natin yan, pagkakasulat ni Paul was written to believers living in a morally corrupt culture, urging them to live wisely and intentionally, surrounded by evil. Days they were called to seize every God-given opportunity and align their lives with the will of God. Nandun lang din yung tatlo. Samantalahin, mag-ingat, alamin ang kalooban ng Diyos. Ngayon, matatapos na ako, sandali lang to. Kung titignan natin yung outline, simple lang. Basahin natin yung yung 15 uli, sa English naman. So be careful how you live. Don't live like fools, but like those who are wise. Okay? Iyon yung sinasabi. Tatlo ang nire-recommend dito ni Paul. Una, walk. Paulit-ulit yan carefully. Walk carefully. Not carelessly. Maraming tao ngayon careless eh. Ano pa sa Tagalog yung careless Chel. Careless. Ano ba yung mga careless? Ikaw napaka-careless mo. Padalos-dalos. Huwag tayong padalos-dalos. Mag-iingat tayo mga kapatid. Ang sabi pa ni Paul dito, pangalawang rekomendasyon, be intentional, inulit na naman. Not impulsive. Pabigla-bigla. Intensyon nyo na talagang kilalanin si Lord. Intensyon nyo na unawain ang salita ng Diyos. Intensyon nyo na sumunod kay Kristo. Intensyon nyo na makarating sa langit. Ay talagang paglaanan natin ang tamang panahon. Sapagkat sinabi ng Biblia, ang nagpapatuloy hanggang gitna, siyang naliligtas. Tama ba yun? Ang nagpapatuloy ng 1/4, siyang maliligtas. Tama ba yun?
Yan sinabi ni Lord eh, ang magpatuloy hanggang wakas, siyang hindi maliligtas. Ganun ba yun? Siyang maliligtas. Ang nagpapatuloy hanggang wakas, eka nga ng mga taga Batangas, ay tuloy-tuloy. Habang tayo nabubuhay, dapat tayo tuloy-tuloy hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoon. Madatnang ka, madatnan ako, madatnan tayo na nagpupuri, lumalakad sa katotohanan at nagpupuri sa Kanya. Palapakan natin si Lord. Pangatlo, wise living requires careful step. Wise living requires careful step. Mga kapatid, yung wise sa Tagalog, sige, matalino. Okay? Point number 1 yon. Kaya point number 1 na dapat nating makita, main point number 1 yon, simple lang. Watch your walk. Simple. Iyon yung pinaka ubod ng ating pag-aaral. Watch your walk. Mag-ingat, ingatan, matamang tignan ang ating mga ginagawa o lakad. 16. Make the most of every opportunity in these evil days. Anong dapat nating makita dyan? Simple nga, sa 16 yon. Redeem your resources or your time, mga kapatid. Time is short. Days are evil. Okay? Time is short. Ilang taong ka lang mabubuhay. Sinabi rin ni Bishop to. Psalms 90:10. Ang buhay ng tao ay umaabot ng 70. Completeness ang ibig sabihin nun. Hindi naman nabing sakto yan eh. Pero kung malakas naman, aabot ng 80. Pero hindi rin sakto yun. Pinapakita lang dyan na yung iba may malaki ang grasya na binibigay ni Lord. Nakakarating pa nga ng 90 eh. O si Tatay Romy, ilang taon na ba? 86 na po kayo. 66. 6 by 6. Okay. Tatay, bigyan pa kayo ng mga 20 years or 25 years. Bila, 91 ka na no time. Diba? Hallelujah. O yun. Maganda. Pangalawang puturon po sa redeem your resources. Every moment is a God-given opportunity. Ulitin natin. Every moment. Hindi sinabi niya every month. Ano ba yung pagkakaroon ng moment? Every year. Hindi ganon. Every moment binibigay sa atin ni Lord yan. Kaya, samantalahin natin mga kapatid. Iyon yun. Don't waste time. Huwag nating sayangin ang panahon, ang oras. Invest it for eternity. Ulitin ko ha. Don't waste time. Invest it for eternity. Naikukwento ko na to, babalikan ko lamang. Meron daw tao na nag-i-invest. May mga tao ngayon, ang investment, invest now, enjoy now. Kaya nga, maraming travel ngayon, kukunan yung mga pagkain. No, ha? Tama. Nakita niyo ba yan? Pupunta ng Hong Kong, pupunta ng Singapore, ng Japan, maglalagay doon ng mga ramen, mga sashimi, pipicture up. No, ha? Yun ang ginagawa. Ang tawag doon sa taong ganon, invest now, enjoy now. Hindi masama. Meron namang mga tao, yung mga boomers generation. Ngayon, anong generation ngayon? Michelle, anong generation ngayon? Gen Z? Oh, generation. Kami mga late boomers kami, mga baby boomers kami. Ano? Yung makukulit. Ganito yon. Yung mga gano'n naman, ang kadalasan sa panahon namin, invest now, enjoy tomorrow. Yun yung mga panahon namin.
na lahat talaga nagsisinop para sa kinabukasan meron silang ma-enjoy. Kaya maraming tao noon na tipid ng tipid ng tipid ng tipid, pero naging maunlad naman ng buhay nung sila ay nagkaroon ng edad. Pero mga kabataan ngayon, wala nang bukas-bukas pa. Kayo na, enjoyin natin yan. Ulitin ko, hindi masama yon. Yung panahon namin, invest now, enjoy tomorrow. Pero merong mga tao na nag-i-invest dito. At sana marami to. Invest now, enjoy eternity. Bakit? Ano ibig sabihin yan? Dahil lumalakad ka ng matalino, sinusunod mo ang kalooban ng Diyos, kahit hindi ka umunlad ng mga material na bagay, nasunod mo ang Panginoon. Pagbabalik ng Panginoon, kasama mo ang Panginoon, doon sa langit na bayan, ikaw at ako, magkakasama-sama na. Kaya invest now! Enjoy eternity. Yun yun. Ilan lang yun, mga taong yun. Dalang tao ngayon, hindi masama yung mga unang investment, pangalawang investment. Pero dapat mag-invest ka rin doon sa pangatlo. Invest now. Enjoy eternity. At paano mo may ambisyon? Dapat lumakad tayo ng may katalinuhan. Ang lahat ng panahon, samantalahin natin. At alamin ang kalooban ng Diyos. Yun yung invest now, enjoy eternity. Mga kapatid, malapit na. Huwag kayong mag-alala. Patapos na ako. Pangatlo, doon sa verse 17, don't act thoughtlessly, but understand what the Lord wants you to do. Huwag kayong maging hangal. Alamin ninyo kung ano talaga ang kalooban ng Diyos at ano ang ipinapagawa sa atin. Kaya ang pangatlo na punto, kanina number 1, watch your walk. Pangalawa, redeem your resources. Pangatlo, discover God's direction. Discover God's direction. Ang dami nang ikwento sa atin, mga kapatid. Diyan lang nabubuod dyan. Kaya, anong dapat natin gawin? Don't be foolish. Seek the Lord's will. Dapat natin gawin yan. Don't be foolish. Huwag tayong maging hangal. Hanapin natin ang kalooban ng Diyos. God's wisdom guides life decision. Yung katalinuhan, yung kaunawaan na galing sa Diyos, ito ang nagbibigay ng giya sa ating buhay. Hello? Iyan ang nagbibigay ng giya sa ating buhay. Pangatlo, true wisdom is walking in God's will. Mga kapatid. Ulitin ko yon. True wisdom is walking in God's will. Ang totoong karunungan, katalinuhan ay yung sumusunod ka sa kalooban ng Diyos. Amen? Magbabakita lang ulit ako rito. Tatapusin ko na lang yung basa rito. Babalikan ko na lang uli. Yamang kayong mga anak na minamahal ng Diyos, tularan ninyo siya, mamuhay kayong puspos ng pag-ibig tulad ni Kristo, dahil sa pag-ibig sa atin, inihandog niya ang kanyang buhay bilang mahalimuyak na hain sa Diyos. Kung tatanong tayo sa verse 8, dati, take note, dati nasa kadiliman kayo, ngunit ngayon nasa liwanag na, nasa liwanag sapagkat kayo'y sa Panginoon. Mamuhay kayo gaya ng nararapat sa mga taong naliwanagan. 9, sapagkat ang ibinubunga ng pamumuhay sa liwanag ay pawang mabuti, matuwid at totoo. Pag-aralan ninyo kung ano ang kalugod-lugod sa Panginoon. 11, huwag kayong makikisama sa mga taong gumagawa ng mga bagay na walang ibinubungang kabutihan, mga bagay na dulot ng kadiliman. Sa halip ay ilantad ninyo sila at ang kanilang mga gawa, sapagkat kahiyahiyang banggitin man lamang ang mga bagay na ginawa nila sa lihim ng lihim. Ang lahat ng nalalantad ay naliliwanagan, mga kapatid. At ang naliliwanagan ay nagiging liwanag. Kaya't sinasabi, gumising ka!
Ikaw na natutulog, magbangon ka mula sa mga patay at liliwanagan ka ni Kristo. Ito yung ating teksto. Kaya't ingatan ninyo kung paano kayo mamuhay. Mamuhay kayong tulad ng matatalino at di tulad ng mangmam. Sapagkat masama na ang takbo ng daigdig, samantalahin ninyo ang bawat pagkakataon na kayo'y makagawa ng mabuti. Huwag kayong mga hangal, unawain ninyo ano ang kalooban ng Panginoon. Huwag kayong maglalasing. Take note, huwag kayong maglalasing sapagkat nakasisira iyan ng maayos na pamumuhay. Sa halip, sikapin ninyong mapuspos kayo ng Espiritu Santo. Sama-samang ihayag ang inyong damdamin sa pamamagitan ng mga salmo, mga imno, mga awiting espiritual, buong puso kayong umawit at magpuri sa Panginoon. Lagi kayong magpasalamat sa Diyos at Ama dahil sa lahat ng bagay sa pangalan ng ating Panginoong Heso Kristo. Nando na. Sinamarize na rin nung chapter 5. Binalikan ko lang yung una. Kaya mga kapatid, mag-ingat tayo sa ating mga lakad. I-redeem natin, samantalin natin ang panahon. Alamin natin ang kalooban ng Diyos. Sana yung ating tema ngayon na napakaganda, ay nagkaroon tayo ng pakinabang sa buwang ito. Making and wisdom, chasing opportunities. At ang ating binigyang tone ngayon, living wisely in evil days. Magandang umaga po. Pagpalain tayo sa ating Panginoon. God bless. Amen. Yes, Watch yes. your walk. So, ngayon po, isa po sa paglakad natin